everyone, we are back on another episode of the Puerto Podcast, the conversations that move the city forward. And ako ay nakasama nyo na dati. My name is Isla Palawenya, and I have here our special guest for tonight. And they are known to be the group of Palawan Plain Spotters. So my name is Leonard Manzano. Anong ginagawa mo ngayon, Leonard? Ano yung mga other pastime mo? Nagtatrabaho ka ba ngayon? Nag-aaral? So bale, I am a graduate already for college. Course is Bachelor of Secondary Education, major in AP. Teacher pala to. Yes. Yes, sir. So yun, currently hindi ako pinalad na tawagan for regular shift. So pastime natin, syempre occasional plane spotting. Tapos Ngayon, anong regular work mo? bale, Or pahinga ka muna ngayon? so basically pahinga, pero minsan nag-inquire for kung may bakante ba sa ganitong school, or nagtatanong na ang updates sa City DepEd kung ano po bang meron, ganun. Alright, sige. Next. Good evening, everyone. I'm Erson Zafra. I'm a fourth-year college student in Palawan State University, taking Bachelor of Science in Public Administration. Actually, my house is right beside the airport only. So, in short, araw-araw pa ako nakakaspot. Talaga. Yes. So, paano yun? Di ba ang ingay-ingay doon? Ang Yun na ingay po sa ang- area na yun. Yun na po yung alarm clock namin. Lalo na kapag merong mga military aircrafts, Yes, di ba? Yung mga FA-50s. FA-50. Alam na alam mo pag Yes, ma'am. nandito sila. So, Alright. 24/7. 24/7. O ikaw, ito naman. Ito yung pinakabatang plane spotter na kilala ko. What is your name? So, hello po. My name is Luis Cuvinar. I am a grade 8 student of the Santa Monica National High School po. So, for my plane spotting hobbies po, as an aviation enthusiast, ako po ay occasionally na pumupunta sa aming mga plane spotting locations po para mag-capture ng mga aircrafts po. Yan lang po. Yun. So, ito naman, alam naman to nila mama mo, na nandito ka ngayon. Alright. So, itong mga plane spotters na to, nakakausap ko na sila, momentarily lang naman, hindi naman lagi. Lalo na kapag may mga special occasions. Alam nyo ba, madalas, kami mga air traffic controllers, ako po pala isang air traffic controller ng ating gobyerno. And itong mga plane spotters na to, super active nila, na to the point na kahit kami, minsan di na namin alam na yung mga aircraft na to ay darating sa amin. Paano nyo ba nalalaman yung mga ganun? So, nalalaman po namin ito because we share our findings sa aming chat po. Group chat lang, ganun? Yes po, group chat lang po. So, we do some deep research po para malaman namin kung anong meron, ano bang may excite namin sa airport activity po kapag may mga ganap sa airport po. Also, social media rin po sa mga report, like, sa mga activities ng mga military. So, nangyayari na rin po kasi dati yun. So, expected na namin kung ano yung mga darating na mga aircrafts. So, paano nga ba nag-start yung love ninyo or passion ninyo in aviation spotting? Ikaw muna, Leonard. Okay, so way back I was 5 years old. Merong this cousin of mine, may inintroduce sa aking area doon. Ano pa yun concrete pa yung ano doon yung fence sa gilid ng airport. May ladder doon. So inakyat namin yun. Tapos sabi ko, ay dito pala makita yung mga aeroplano. So starting that point, parang everyday na ako nandoon. Pagkatapos mag-aral ng kinder, akyat na yan ako doon. Hala, ayun, yung sea air. Ang diverse May sea air pa nun, ngayon Yes. wala na di ba? Ang diverse pa ng ng air traffic dati in terms of variety, like Boeing 737 ng Air Philippines, Philippine Airlines A330, medyo regular pa yan dati when they started promoting the underground river. Yun. So, nabasa ko lang din yan sa article na kaya pala nila ginagamit yung A330 dito to promote underground river. Si Philippine Airlines, then Cebu Pacific, nandyan pa yung DC-9 dati. So, parang parang habang sinasabi ko siya ngayon, nare-relieve ko yung yung mga nakikita ko dati nung pa lang ako, kinder. Ang Yun. cute naman. Ako kasi medyo late ko na na love yung aviation nung naging empleyado na ako. Kasi dati parang okay, airplane, parang normal lang siya for me. Pero when you
learn more about it, you start loving it more. Di ba? Yes. Ikaw, Erson. Since childhood po at katulad lang po ako ng ibang mga bata na yun, kasi kapitbahay lang namin ng airport, so nakikita namin mga airplanes. So yung mga kasama ko is parang okay lang sa kanilang airplane, pero sa akin parang may naiwan na special place in my heart yung mga aircraft. So as I grow up, unti-unti ko inaaral talaga about sa mga eroplano na yan. Then yun po, araw-araw din ako nakakita ng mga lumilipad and nagwa-wonder kung paano po ba to in-operate at sino po ba yung mga nasa likod nito. Ganun. So, ako naman po. So, I found the aviation industry po when I was around 9 or 10 years old. I was scrolling through the internet and then I found a video about aircrafts. And then after that, I was really intrigued about the concept of aircrafts, aerodynamics, ganito ganon. And then I started to capture aircrafts. So, hindi ko sinasadyang start ng, I didn't mean to get into plane spotting. Maging hobby. Hindi ko po talaga siya sinasadya. So basically, ganito po yun. Sa parking lot po ako ng Robinsons po. And then, naka-video po ako ng isang Dash 8 na nagsi-09 approach po sa airport. And that's where it all started. Where I decided to post sa TikTok po. And then, bought some equipment, yung lens sa aking camera, yung telescopic lens na aking cellphone. And then after that, I decided to go to the airport and discover some spotting locations. So yun po. Yun yung mga nag-trigger sa kanila. Yung sinasabi niyong 09 landing, ito yung nakikita nating parang dumadaan dun sa taas ng Siksikan, Santa Monica. Yan, hanggang sa mag-landing sila banda sa Baywalk. Yun yung 09 landings, which is, it depends sa wind direction and speed. Tama? So ano naman, ito naman, ano yung favorite aircraft ninyo? One lang ha, isa lang. Isa lang. Out of all aircrafts type. Oo. So, my number one pick talaga O is... sige na, bibigyan ko kayo ng top 3. O, top 3 muna, Sige, pangatlo. top 3. So, military, it's just 39 Gripen. Then, from the Boeing side, it's the Boeing 727-200 or 100. Then, for Airbus, it's Airbus A330-900, the family, A330 family. Kaya So- pala inaabangan nyo yung 330 dito, Yes. Hindi pa yung dumadating yung Cebu Pacific na A330 fleet, kakal-release lang nila nun. So for me naman po, sa general aviation is King Air C90. Sa commercial aviation is Airbus A330-300. And for military aviation is the F-16 Fighting Falcon. Ikaw naman, military yung number 1 mo. Yes, ma'am. O, si Luis. So ako naman po, mas into commercial aviation po ako kasi mas may freedom po ako doon na mag-post. Kasi syempre, we can't post confidentiality, Yes, diba? Mga oo. confidential information. Syempre, we have to keep what is confidential. No? So, ang third favorite aircraft ko po is the Airbus A321neo po. So, yun po. Sa second favorite aircraft ko naman po is the Airbus A330neo po. Both of which po kasi is a newer version of the A321. New engine option yan. New engine option. So they are a better version of the CEO variants of the 321 and the 330 and mas po siya, eco-friendly po. Yes. That's why. And my top one favorite aircraft po is the Boeing 787-10. Kasi the reason being na yung modern technology niya po, it just really stunned me. I think yung makaka-relate talaga dito sa atin, yung mga makakarinig sa atin, yung mga talagang aviation enthusiasts Yes. like you. Kasi medyo technical yung mga sinasabing term Yes, ng mga 320, ganyan-ganyan. Technical. Kahit ako, as ako an air traffic controller, yung mga sinabi ninyo, yung iba dyan, di ko pa nakita. Kasi yung iba dyan, hindi pa lumalapag dito sa puerto. Yes, ma'am. Yung iba nga sa Manila, parang bibihira din Yeah, makita, yes. maspatan. How about yung mga nasa ibang lugar? May connection ba kayo sa kanila? Yes po, particularly sa Facebook. Sa Facebook groups, which is nagkakasundo kami doon na iisa lang kami. As a plane spotter. Meron ding GC na Yes, naman ng meron. ibang tawag dito, ng ibang other plane spotter sa Yes. ibang lugar. So ano naman yung mga challenges na kinaharap ninyo? Meron na ba? Yes, ma'am. Talaga? Marami, hindi. marami. Hindi na, gusto ko ikaw, ang dami mo, sabi mo, marami ma'am, parang may pinanguhugutan ka. Sige, go Erson.
Yun nga po first of all, yung security. Oo, number one. Kasi syempre, as aviation enthusiast, hindi pwedeng hobby lang natin siya. Kasi merong buhay Yes. na nandoon, di ba? Minsan nga yung pilot, pag tatawag sa amin, control, this is ganitong aircraft, we have 8 souls on board. Oh, 8 souls on board, parang kasalanan ko talaga to kung sakaling may mangyaring di ba? Huwag naman sana knock on wood. So, sige, ano yung security Yun nga sinasabi? po, as a plane spotter sa perimeter, yun, nasisita po talaga kami ng mga security guards, which is, naintindihan po naman na trabaho din po nila yun. Since, Oo naman. Yun nga po. Then, second, sa social media, marami pong minsan na sumisita sa amin na bawal i-post yung actual time and Yes, ganito, oo. ganyan. Then, Huwag magpo-post ng real time. real time. Yun yung yes, sinasabi. Real time. Then, in the authority side naman po sa military, yun na po, silista po kami na actually, hindi ba disclose? Ano yun? O sige, anong ano yan? Bantay sarado na po talaga kami ng West. Oo, tama. Dapat ganun talaga. Siyempre, tawag dito, concern talaga sa security. Wala tayong magagawa doon. Since- Ikaw, Leonard. Ayun, sige. Go. Mainit po yung usapin sa West Philippine Sea. Yes. Si Leonard. So basically, the same issue din naman with kasi siya yung unang nasita ng Nasita ka rin. Hindi naman. Hindi naman. Parang binigyan niya na ako ng warning na ako nasita na, ganito, Okay, ganyan. okay. So, ikaw, mag-ingat ka na rin sa sa, Babala. May Yes. warning ka na. may warning na rin. Ikaw, Luis. So ako naman po, with the security po, so far in my 3 years of this hobby po, I have not encountered any issues po regarding the security. Actually, nakaibigan ko pa yung ilang mga security guards dyan. Depende kasi yan. Ay, ganun. May Depende sa favorite. guard. Mas favorite siya. Sorry. Basta maging mabait ka lang talaga. So, ang issue po na nakita ko sa mga, throughout the years as a plane spotter is, wala po talagang mga allotted na spotting locations po. Like, such as sa Manila, Cebu, and Davao, meron silang, Shell C5, ganun. Pero sa atin kasi, dito sa Puerto Princesa, we don't really have any allocated locations for plane spotting. So, we are more exposed to the risk of mosquitoes, snakes, mga ganun. Kasi Aso. minsan, Nahabol na kayo ng aso. Yes. actually ako po na-atake na po ako ng aso Hello? sa Mateo Hagnis Banda. Also yung transportation kasi malayo yung bahay mo, di ba? So, hassle sa'yo magpunta sa airport. Saan ba bang bahay mo? Okay lang, matanong. Saan ba bang, saang area yun siya banda? Sa po kasi ako, nakatira po ako sa San Pedro area po, which is around a few kilometers away from the airport. Okay. Madali lang habulin. 8 passengers on board. Okay. Oo. So parang ang sinasabi ni Captain is yun yung sakay niya. Minsan lalo na ng mga Airbus, it can carry 200 to 300 passengers. So parang sinasabi lang yun ni Captain, ina-advise na lang kami. Though aware naman kami about safety, pero parang it gives more care. 'Di ba? Conviction about what you do. Kasi kapag nalaman namin na, there are 200 souls on board, one single mistake, it will cause like damage to a lot Ano talaga. yung pinaka-contained passenger na na-experience? Isa lang. Pilot lang. Usually. Are you sure? Yes, oo. What do you mean, sakay ng eroplano? Oo, one passenger. Usually yung mga medevac flights. Ang ginagawa kasi ng mga medevac flights, nagtatransport lang sila ng passenger, ng patient, at saka ng nurse. So pag nakababa na yung patient and nurse, mag-isa na lang si captain. Babalik na siya sa base niya. Mga maliliit na aircraft lang yan. Yung mga Cessna. Shoutout kay Sir Flying by Fate. Si Sir Flying by Fate, Mr. Flying by Fate, meron yan siyang TikTok. Si Captain Bennett, tama ba? Bennett. David Bennett. Nigerian Oo, mga ano yan sila, missionaries. missionaries. Missionaries ng Adventist. Adventist World Aviation. Sobrang, yun din Mars, passionate din talaga yun. Talagang, alam ko, may binabayaran din ba sila? Hindi ko din alam eh. Missionary. No, so parang lang, allowance, by Mga ganun. passion lang. At least yung flight hours nila na Tama. Pero nagko-content si Captain na, nyo. Nagko-comment sa TikTok ko yan eh. So, eto naman, ang gusto ko namang itanong sa inyo next is, ano naman yung naging coordination nyo? Meron na bang mga airlines na kumontak sa inyo? May mga humihingi ba ng photos ninyo? May humihingi, pag hiningi ba nila yun, may binibigay ba sila sa inyo?
Paano? Sino? Sinong magsasabi niyan? Naku, parang umiiling kayo, parang malaki yung binigay Just, joke lang din. Sino? Si Leonard. I mean, so far, wala pa naman pong airline. Sa'yo. Ewan ko lang po sa the rest of the Plane Spotters group kung meron ba. Oh. Kasi ang last na narinig namin is yung sa KMJS lang na... Itong kay Luis. Yes, yung kay Luis. So, paano ka kinontak ng KMJS? Through email ba? Paano kanila nahanap? Actually po, so 'di ba yung sa post ko po na viral dahil sa recent aviation incident po. Viral po yung post na yon ng specific aircraft po na yon. So nire-edit ko po yung picture, tapos pinost ko ulit. And in the process, viral siya ulit. And then one of the members of GMA po, I believe Jebby Gonzalez po ba yun? He messaged me through Messenger po. Through Messenger. Tapos, anong usapan niyo nun? Pwede ba makahingi ng photos mo? Ganon? Sinabi niya, pwede bang in a statement na if they could use my image on their 1,050th airing on February 9 po. So ano, may compensation ba silang binigay sa'yo? So after po nun, may binigay po silang honorarium. Honorarium. Okay lang bang malaman ng tao para malaman nila kung anong tingin mo? Magkano kaya yun? Sabihin ko po ba? Oo. So, binigay po sa akin ng KMGS was 2,000 pesos. Which I think is fair naman kasi ilang seconds lang naman pinakita yung picture, yung photo. Oo. Tsaka parang di mo naman intentional na mag-generate ng income out of it. It's just your passion, di ba? Gusto mo lang talaga. Yes po, nabigla lang po talaga ako. Paano yung nangyari bigla? talaga. Paano? Ganun na. Sample ng bigla. Joke lang, di ba? So, yun. Okay, so nasabi nyo na kanina yung mga challenges, tapos yung parang sa tingin yung fruits of labor. Ano naman sa tingin nyo yung, kung may nakikinig ngayon na walang alam sa aviation, ano naman yung, kumbaga iisipin nila, anong pakinamin dyan? What's in it for us? Sa pagiging aviation enthusiast ninyo, meron ba kaming matatanggap dyan? Ano sa tingin ninyo, meron ba? Meron. Oh, yun meron. O sige, go. Ikaw na. Sige. Ay, nakakahiyaan. Ano lang. Wait lang. Go. Sige. Okay. So, una sa lahat, meron, kasi for ano yun, self-satisfaction mo yun. Then, secondly, it is to immortalize the events na nangyayari sa aviation. So, kasi dati, way back 2017 or 2016, parang ano yun, nagbabadya na mag-end yung flight ng PAL A330 sa Puerto Princesa because i-cabin retrofit yung ano yun into tri-class configuration. So, naisip ko, why not i-immortalize ko yung mga event na ito? Kasi kung sa memory ko lang din, ganyan. So, naisipan kong gumawa ng YouTube channel called RPBP Spotter. Meron yun ngayon, existing. Existing po siya ngayon. Wow! Ilan na yung ano mo doon? Na slowly ba may binibuild kang followers? Anong follower mo ngayon? Bale, currently, nasa 1,080 subscribers na po yung channel. Nagmo-monetize ka na din. Wala pa. Hindi Wala pa pa. sapat yung watch hours. Watch hours. for, Kasi ilang watch hours na nga sa YouTube? Ilan na nga yun? 4,000 watch 4,000. hours. Panoorin natin ang panoorin. Pwede ba yun? O sige, go ahead. Yun. So, every now and then, halimbawa, may event na yung OK Airways lalanding, like inaugural flight niya ngayon. Video natin para maalala ng mga tao na ito pala nag-operate dati sa Puerto Princesa bilang the first Chinese carrier na maglanding sa Puerto. Yun. Then secondly, I know this is a bit controversial but Yung gusto natin, controversies. pwede natin siya magamit as, halimbawa, nakaspot tayo ng accident while spotting. So, pwede natin siya ibigay sa, sa news outlets or sa investigators rather. Para meron silang additional angle kung ano bang itsura ng airplane sa angle mo bago ito nagkaroon ng mishap. Yun. So, in a way, nakakatulong tayo sa tawag dito, sa investigation para halimbawa may mga angle man silang hindi makikita nila
eventually doon sa angle na nasaan ka. Kumbaga para kayong CCTV. Pwede. No? Kung ang CCTV fixed kayo, kung nasan kayo, pwede niyong picturean, pwedeng maging gamit na evidence in case na magkaroon ng incident. Wag naman sana. Pero, Knock on wood. at least nandyan kayo, di ba? Knock on wood. Ikaw, ano mo din, Erson? Yun po. Pwede po kayong kumita dito like sa YouTube, content creator, sa Facebook. Me personally po, meron po akong YouTube channel na Yeah, exclusive sige, for... promote natin yung mga YouTube channels. Yun na nga po, Military Avid, 4,000 subscribers. But unfortunately, na-demonetize po siya Oo, since yun ang nangyari yun. sa ano. Kaya ang mapayo ko lang po sa mga kabayan dito sa Pilipinas na umuyas po tayong mag-blind spot ng Military aircrafts. Kasi Confidential bagay. ano po, mainit po ang usapin natin sa West Philippines. So, focus na lang po to sa commercial airlines. Kasi ang commercial airlines, meron naman tayong tinatawag na Flight Radar 24, Yes. which is available for public use. Yes. 'Di ba? Whether you're subscribed or hindi, kaya ninyong mag-monitor ng flights doon. Even the altitude nandoon di ba? Pero yung military flights, sometimes kasi lalo na pag sometimes. mabababa, no, yung mga altitude nila But- talagang naka-hide pag walang squawk code. Pero ma'am, minsan, Galing nakikita din talaga. galing talaga ng mga plane spotters na to. Grabe, parang kinakabahan na ako sa inyo Si Luis daw, Luis, go. So, for the... Hindi naman to mag-a-apply sa plane spotting lang or sa aviation industry lang, pero sa lahat ng mga industry po. So, if you are really... Kung nasa puso talaga ang gawain mo, yung mga passions mo, then gagawin mo talaga yun. Kasi ako, me personally, wala pa po akong mga, mga incomes po. Pero ang mas mahalaga pa po doon is yung nagagawa mo kung ano nasa puso mo at anong nai-enjoy mo talaga sa buhay. Kasi wala talaga yan kung hindi mo talaga nai-enjoy. Tama. Nanggaling na tayo sa mga incidents, accidents. Meron na ba kayong actual na napicturan na mga events? Ikaw, Erson, yes daw. There's this helicopter na bigla na lang na paglapag niya parang nag-ano po siya Nag-stall? auto rotation then sa taxiway mismo pag liko niya doon namatayan siya ng engine. So, Tapos, napicturan mo yun. Na-picturean ko. Then ito namang isang Gen Av na to nag-overshoot sa runway. Kasi na-flat siya. Then tinulak siya papuntang taxiway which is unusual talaga makikita. Pero maganda yung weather nun. maganda. Kasi merong iba na ganyan ang nangyayari. Lalo na pag may bad weather, ang hirap lalo. Ikaw, meron kang ganun na nakita? Awa ng Diyos po, so far, sa mga incidents po related to aviation, wala pa naman po so far. Pero yung pinaka-minor po is during bad weather na kung saan masyado malakas ang crosswinds, masyado mababa yung visibility sa airfield or sa airspace na minsan kapag may mga air traffic na coming into land, ay hindi sila nakaka-land. Like, for example, masyado malakas yung wind, the-drift of course sila, or biglang nawala yung runway sa site nila, then they perform a maneuver called a go-around. So, ito po yung procedure na hindi sila makaland, so they have to gain altitude again and then go around for another landing. Kapag hindi sila mag-hold after go around, usually it will take 10 to 12 minutes lang din ulit. Pero kapag medyo bad weather, they have to circle pa ulit back doon sa approach bago sila mag-approach, mag-final Mabilis approach. lang. Kasi every time na makakarinig kami ng may go around na naman, agad kami nag-access sa FR24. So titignan namin kung saan siya iikot ngayon. Tapos na yun kami sa group chat na ito na, palanding na naman siya ulit. Tapos mamaya, hala, go around na naman, narinig ko. Ganito. Kasi yung mga proximity namin, nasa lang talaga eh. Pag 2 go-arounds po talaga is... Hanggang 2 lang. Yung Babalik pangatlo, po talaga babalik as na in? sila. Ah, Oo, kasi Ganun yung po talaga. fuel ng eroplano, hindi nakakayanin yung last. Though kaya naman, pero may minimum Delikado. fuel siya. May hirapan So, na parang- siya. Very risky na yun. Very risky na yun. kasi babalik ulit naman nila parang... Babalik na siya. Yun na yun. Kasi But if- meron silang fuel on board na FOB nakalagay doon. So, dapat may allowance yun. Kunwari, ang puerto is around 1 hour. Pero ang fuel on board should be like for 3 hours. Para at least kaya nilang, may allowance sila for go-arounds and makabalik sa alternate aerodrome. So hindi po sila ma'am na like third, fourth, fifth time, hindi po talaga Hindi pwede. talaga.
Ang pinaka-emergency ko na last time was a military aircraft din eh. Pero hindi naman siya nag-call for landing. Ang sabi niya meron siyang discrepancy. When we say discrepancy, meron siyang probably baka may nararamdaman siyang engine vibrations. So upon airborne, nag-radyo na siya agad. Tapos biglang, pag ganyan, ang ginagawa namin, hold muna lahat ng departures, wala muna kaming papadepartin. Tapos lahat kung meron kami mga arrivals, naka-hold din yan, pa-prioritize namin yung mga ganong klaseng aircraft. I-make clear namin lahat, runway, yung airway, lahat yun para sa kanila yun. So kung ano man yung gawin nilang maneuvers, they're free to do whatever they want. Tawag namin doon parang cleared for the option, kung ano yung gusto nilang gawin. Parang sa'yo yung airspace, ganun. Ito lang yung gagawin namin, bibigyan namin kayo ng assistance, tatawag kami ng backup kung kailangan ng rescue, naka-standby na yung rescue, yung fire truck, ini-standby namin yun. Hindi naman to the point na papasok sila agad ng runway. Tatanungin muna namin yung pilot, anong kailangan nila, if kailangan nila ng assistance. Kasi usually, yung mga cases namin so far, thank you Lord, wala namang nangangailangan ng talagang backup na backup. So pag naka-on siren po yung fire truck, I mean yung Standby lang sila. Oo, naka-standby lang sila. Yung nagsa-siren minsan, nag-ano lang yun, time. 5 p.m., 12 p.m. Di ba? Ayun, Naririnig ayun. nyo yun. Kamusta yung yung hobby ninyo? How about your education? Yung Ano ibig sabihin? ano ninyo? Nung bata po ako, divided po talaga yan yung pangarap ko sa buhay. Ever since na na-discover ko yung ladder na yun, parang gusto ko mag-operate ng eroplano. At the same course, gusto ko rin mag-teacher. Yun. So, bale, 50-50 yun sila hanggang sa nag-high school ako. Tapos, ito. Experience ko lang, enrollment na nun sa college for sa PSU ako nun. Matagal ako nakaupo sa OSAS. Ano yung OSAS? Yung Student Affairs sa PSU. Bale, isa sa pinag-isipan ko ba nun na kung magpa-pilot ba ako, syempre, mahal yun. Sa Manila lang yung yung flight schools. Wala ba Kasi dito? Sapphire. Recently lang po nag-open yung Sapphire eh. So, nung time na yun, nung pag-step ko na sa college, nawala din yung partnership ni PSU sa Lufthansa Technic. Yun. So, So, kasi nung third year high school ako, nagpunta yung yung Lufthansa doon sa amin. Parang namigay sila ng form. Tapos yun parang mini exam siya of some sort. Tapos sinubmit namin sa parang inassess kung gaano kami kaalam sa mga ganitong bagay. Tapos days later, naka-receive ako ng text sa cellphone na parang don't hesitate to visit our PSU campus, ganito ganyan. Tapos yun na nga, pag graduate ko ng college, wala na rin sila doon sa parang nag-end na yung partnership nila with PSU. Sino na yun? Si Daryl, yung yung isa rin na Yup. Iba yun. Iba yung Daryl Yap. yung yung sabi niya Basta yun. na benefit Basta- siya basta- nun. basta si Daryl. Oo, yun. Parang a year older siya sa akin or 2 years older. Anyway, yun na nga, matagal ko yung pinag-isipan yun, yung mga 1 oras siguro Akala ko naman mga 1 taon. Grabe ka naman sa... Tagal kong pinag-isipan yung mga 1 oras. Ano ba yan? Akala ko decision na... Live decision na yan. Hindi, biro lang. Kinabahan ako mga 1 taon niya pinag-isipan. Isang oras. Bilis na decision Isa sa yan. isa sa mga considerations ko nun, kung halimbawa mag-aviation ako, oo, maganda yung office. Pero doon ako nakakulong for kung halimbawa may flight, ganito, ganyan. Pero kung halimbawa, magpo-pursue ako ng education, bawat taon, iba't ibang faces yung makikita ko, iba't ibang culture, iba't ibang religion ng bata. At isa pa, parang may liway akong makakaspat pa rin ng actual actions compared doon sa magandang office inside the cockpit, pero parang andoon ka lang naka-stagnant eh. Kasi pag syempre So, isa pag sa inside naisip ka ko yun. ano lang yun, inner lang. Pero ang gusto mo pala talagang makuha is yung outer. Yung mga action, mga ganun. So, yun, pag after ng certain amount of time na yun, okay, sige,
paglabas ko ng OSAS, may pre-enrollment form na ako for BSN. Ayos. So for me naman po, pangarap ko pa talaga maging astronaut talaga ako eh. Pero as the time goes by, lumaki, nagkaisip, naging practical, so pilot, bumaba siya. Then hanggang ngayon, yun na, na-realize ko na hanggang plane spotter na lang siguro talaga. Okay, bakit ayaw mo na mag-pilot? Bale, Anong ang nagsa-stop nangyayari ko sa'yo? siguro sa akin na I guess, baka mag-flight dispatcher na lang or actually yung pilot, andyan pa yan sa puso ko since pwede naman pag-ipunan. So, siguro sa coming years, baka Mapag-isipan. Wala na bang program ng Navy? Yun nga po. Air Force. Ang military po yun din po yung optional ko na as free like sa Philippine Military Academy sana. So lang. Ako lang pass na ako sa 28 na Ay, oo, officer. may sila, no? May requirement. Hindi, parang di ba 32? 30 po. 30 po ata yung sa 35 po ata yung sa reservist na lang. Pero pag halimbawa mga officer talaga yung 28. Magra-rank pa. Yung, 28. 28 years old, ganun. So yun nga po, may way din naman na maging piloto tayo ng libre like sa military po and sadyang kailangan lang po natin ng katalinawan. Yun po yung puno natin sa patilakas ng katawan. Then, sa case ko naman po, siguro, tapusin ko muna po yung aking kolehiyo. Then, Saka ka saka mo mag-apply pag-iisipan. ako sa CAAP as ramp agent or mag-aral sa SAFAR dito sa flight school natin sa Puerto Princesa ng flight dispatcher course which is only 6 months. Well, madami pang time. Marami pa. Marami pang time Kaya- para pag-isipan. Si Luis. So, at first, nung I was still at a very young age, I really dreamt of being a doctor. Actually, hanggang ngayon. Kasi it contains saving lives, of course. And I really like the concept of that. And ngayon na nag-start po ako sa hobbies ko po sa aviation, if ever na mag-feel ang pag-pursue ko sa medicine, then my feel safe would be something in the aviation industry such as air traffic controlling or something in the airport po. Okay. So ito, meron naman akong tanong. Meron bang instance na napagkamalan na kayong spy? Kasi di ba usually plane spotting, ang dami ninyong alam. Kayo nga minsan, yung mga routes, kami kasi as air traffic controllers, we rely on data lang talaga na meron kami. Which is, alam namin kung may lalapag, meron kasi kaming system na ginagamit. Yun yung malalaman namin, ano yung arrival, flight plan, departure. Madalas kayo may iba pa kayong alam. Paano nyo ba nalalaman yun? Paano nga ba? Minsan may mga nag-advance browse sa Flight Radar 24. So May option na ganun. Yung mga wala pang lumilipad, alam na nilang lilipad. minsan Also, ma'am, sa ground. Sa May mga app, oo, Flight Radar 24. Sa mga equipment, ma'am. Paano equipment? Bibista mo yan kung like yung, ay di ikaw ba may mga visual equipment, ka doon eh. mga visual kasi nakasanayan naman. So, halimbawa, kung ito yung equipment na parang nakalagay na nakanda doon. So, parang may idea na po kami na, ay, ito siguro yung dadating na to. Mga ganun. Based on equipment. Yes. Minsan gulatan, Aha, ganun pala yun. Minsan gulatan pa yan pag mag-access ng FR24. Hala, may ganito palang papunta sa atin. Then sa, yun din po, Standby. ma'am, sa, So, paano ka magulat, sir? Paano yung gulat ulit? Gulatan. Ganun yung gulat niya. tsaka sa fellow spotters din po sa ibang, Mm. ano like sa Clark, sa RPLL, or sa Subic. So parang nagabalita rin sila na it's possible na pumunta daw dito sa RPVP for refuel or what, mga ganito. Ikaw. So yun din. So, sometimes mapapagkamalan kaming espiya, pero hindi naman kami ganun. Pero, in some cases na may mga information na members of the public think na nakuha namin through confidential information, kami ay nagre-research through public websites, apps such as Flight Radar 24, and specifically sa Flight Radar, gulatan, di ba? Gulatan. Yung sa mga specific aircrafts na nakalagay, walang specified location of arrival. So, yung mga pag MD pag nag-descend siya sa malapit, area. sa may El Nido, alams na
dito talaga yun mag-aano. Ano yung alams na? Alams na. Ano yun? Like sa mga osprey. Kasi halimbawa, minsan may nadedetect kaming aircraft dyan sa sa FR-24. Tapos, ang magiging point namin, especially yung mga walang data of destination, may mga minsan may mga NA dyan na nakalabel. Ibig sabihin parang wala silang fixed na destination kung saan sila pupunta. Pero yung Ang route magiging nila, basehan namin, yung El Nido area. Once it start descending on that point, alam. ay, dito yan sa Dito Puerto na. Lalapag. Ganun po. Parang ganun. Ang galing nyo naman. Wala, parang Grabe, ano lang parang- namin, haka-haka lang na. Parang ano na kayo, nag-pre-planning na kayo, Yun na po. ganun. Tsaka yun na po, mga pagkamalan po talaga kami spy. Ikaw po ba naman? Pero hindi naman. Oh, Pumunta let's ka sa make mga that clear. bakod ng mga... Based on speculations lang namin yun, yung mga sa observations namin sa Ganun talaga pag enthusiast ka kasi gigil ka eh. 'Di ba? Nandun kayo yung fire mo, parang lahat Passion active mo talaga. biglang Yes, ma'am. umiinit lahat yung katawan mo. Kahit yung wala kang revenue or what, nasa puso talaga. Gagawin talaga. Parang. Ay nako, ako ilalagay ko sa YouTube yan pag pinagkakitaan talaga, hindi biro lang. Bonus na lang yun. So ngayon, kung meron mang mga bata or mga taong nakikinig ngayon na medyo nai-interest, tapos nag-iisip sila, paano ba ako magsa-start mag-plane spotting? Kailangan ba may camera ako? Kailangan ba magaganda yung gadgets? Ano Ano bang yan? gamit yung gadgets ngayon? Meron niya kami tinatawag na So, 3 marks. 3 marks. Sige daw. Simulan Mark namin. 1, eyeballs. Eyeballs, mata, Mata. yung visual, Mark 2, binoculars. Yan. So, telescope, telescope. 'di ba? Mark 3, DSLR. Oh, yung ba't walang cellphone doon? Yun na yun, ma'am. Sa Mark 2 kasama na yun, kasama. Okay. Pero, Partner. pero kaakibat ng ng eyeballs yung a certain number of terabytes. Ano yung sabihin nun? Utak. Okay. Kasi yung iba, nakikita lang natin, nasa-save sa memory natin Parang wala. Yun. So, yun, Iba the yung rise of pag-isip technology. natin. Yan, so, due to the rise of technology, meron na tayong digital syempre na pwede nating ma-save yung mga moments na yon. Plus, meron pa tayong mga social media sites na pwede natin i-immortalize yung mga moments in aviation. Mabilis lang kasi kung na-upload mo na sa social media, mababalik-balikan mo yun. Yes. Diba? Exactly. Tsaka ma-enjoy nyo yung technicalities ng aviation at ma-appreciate nyo yung way kung paano sila mag-operate. So ako naman po, sa pagdating sa equipment, ang current setup po ngayon is yung Ayun, naglabas na. Ito po. Agay. Excuse me, ano ba yan? Canon. Ito po ang Canon EOS M3. Ito po yung gamit ko for current plane spotting. Pero Dala ko yung if Excel ko. di ko to dala, in any cases na hindi ko siya dala, I use my phone, typically my phone. Kasi una-una, doon ako nag-start sa cellphone talaga. Kasi yun na nga para sa mga aspiring aviation enthusiasts. Hindi naman talaga yan sa camera or kung na-video mo ba or hindi. Sometimes when you just look at the events or the activity, that's all that matters. The stories that you can tell, yung mga memories na tumatatak talaga sa isip mo. Ang galing naman nun. Kahit pala hindi makuha. Maski nga lang yung ending ng isang ruta. For example, like Taiwan to Puerto Princesa. Oo, kasi dati meron Yes, eh. Tiger Air. Meron Tiger Air. Tapos Taipei. mapapaisip na yan kami na bumababa ba yung load factor ng ruta na yun? O di kaya parang hindi na ba siya mabenta, kaya hindi na nag-operate. Yung mga ganun na. Pakialam kami sa mga ganun. Oo. Kasi hindi nyo na siya makikita ulit. Yan ang Possible, makikita. hindi nyo na siya Yun talaga yung pinaka-factor nila na makikita yung aircraft na yan. At saka isa pa, meron din siyang connection sa sa kung gaano ba nagbo-boom yung tourism dito sa city. Kasi, Yes. kasi dyan mo sa aviation malalaman kung rich yung Isang yung traffic sa isang airport, ibig sabihin, Maraming maganda rin yung yung tourism Performance industry dito sa Ating Puerto komunidad. Princesa, for example. Kaso may mga article akong nabasa na ang Puerto Princesa ba is daanan lang ba ng mga turista? Like, dito sila... Nako. Di ba? Yun Dito talaga. sila landing tapos sa El Nido na sila pupunta the next day, di ba? Or dito sila nag-stay, mga ganun. So, isa rin yun sa mga indications na yun, maraming turista na napupunta sa Palawan dahil may mayaman yung yung traffic sa isang airport, ganun.
Ikaw, Luis, meron ka bang ganun emotional attachment? Konti po sa specific airframes that made milestones such as itong eroplano na to, ito yung pinakaunang na ganito ganon. So, usually, nalulungkot din kami kapag may nare-retire na specific aircraft. Kasi sometimes that specific aircraft has sentimental attachment sa ibang mga aviation enthusiasts dyan na hala, di na natin to makikita ulit sa airport, sa skies, sa graveyard na lang siya, ganon. Tsaka naman sa minention ni Sir Leonard na na mga routes or yung mga specific aircrafts na pumupunta dito sa Puerto Princesa, napapaisip kami kung kung kamusta ba yung Puerto Princesa in terms of tourism. Kasi parang napaisip kami during the pandemic kasi, although wala pang group nung time na yon. Pero nung pandemic era, yung Philippine Airlines Airbus A330, which is a wide-body aircraft, stopped operating here, di ba? Ano pa yon yung tower no, nasa kabila pa, yung terminal, no? Nag-serve din po kayo dun sa kabila. Hindi dito na ako sa new tower na-assign. So, yung nangyari is, di ba, tinanggal nila, stop nila yung A330 din dito. Maybe also a reason kasi bumaba yung tourism dito sa Puerto Princesa. Kasi, syempre, di ba, sino bang magalagaw-lagaw ng panahon ng pandemic, di ba? So, A330 is basically a bigger aircraft kasi. So, hindi ko lang sure kung ilan yung dami. Basta mas malaki siya compared sa mga nakikita nating Airbus 320. Siguro times 2. Actually, that's hindi pa mga pandemic era, inalis na nila. Ang reason nila is to reconfigure the monoclass into 3-class configuration. Bali, aalisin nila yung mga upuan doon sa loob. Tapos penalitan nila ng may business class, premium economy. So, siguro dahil mababa yung traffic ng business class dito sa Puerto, din na nila yun Yun ang assumption mo. Yes, yun ang assumption. Pero nung 2020 pandemic, mga lang kasi A320, A321. Iyan na lang talaga. Yun. Tsaka nung we found out the A330 is coming back, pero via Cebu Pacific naman. They announced that the A330neo will be Pero parang wala ngayong arriving October, here. no? Kaya nga po kasi yung first tentative date nun was March 30 of 2025. Na-move nang na-move. Na-move. Nang So, hindi talaga namin alam. Hindi talaga kami sure. Pero we're full of theories naman. So, Laging ganun pala Puro ang kami plane spotter. theory. Para kayong mga nanguhula. we have to predict the aircraft's movement. Kasi, malay mo, yung rare na aircraft na yun, hindi pala siya mag-fly over, dito pala yung dating nun. So, we have to predict it para malaman natin na kung saan siya pupunta at picture Ang final date ng 339 na yun sa November 2, I think. November 2. According doon sa fake booking na kasi di ba pwede ka mag-fake booking doon sa nila. Tapos pwede mong tignan kung anong aircraft yung gamit. So as far as November 2 yung tentative A330 neo flight ng Cebu Pacific. Okay. Ako naman, di ba tinanong mo rin ako, emotional attachment, hindi sa aircraft. Kasi kami as air traffic controllers, kami nakakausap direct sa pilots. Hindi ko na sabihin yung aircraft, pero meron kaming na-handle na isang aircraft and it crashed this year. And 2 souls ang nawala nun, ang cost ng aircraft na yun. Nakausap namin sila, umakyat na rin sila sa tower. And nakita namin sila, nakausap namin in flesh and sa radio. So parang doon namin na kukunti na nga lang yung nasa aviation industry, di ba? Mababawasan pa. So, and yung mga pilots na to, it took them years para aralin yun and then mawawala lang ng bigla. For some, unfortunate events lang naman na hindi naman sinasadya. So ayun, syempre dami na natin napag-usapan. Any words pa na parting words natin sa mga nakikinig sa atin? Kung merong nainganyo sa ating podcast ngayon, Leonard, Mga nagtatago dyan. may inspirational message ka ba sa mga nakikinig ngayon? So, to wrap this up, so first, I would like to express my gratitude
for the Puerto Podcast for giving us the opportunity to be here. Yes. So, ang message ko lang po is para sa mga aspiring aviators dyan or mga aviation enthusiasts, hindi mo kailangan ng mga equipment or ng camera, cellphone. Sometimes your eyes are just enough to spark up the ideas in your mind, yung mga aspirations, your dreams in life. So, hindi yan kailangan ng camera. But all it needs is your heart and your eyes. Yun lang po. So, ang ano ko lang po, thank you po ulit sa The Puerto Podcast na sa opportunity na binigay nila sa amin. So, sa mga ano dyan, low-key na plane spotters dito sa Puerto or sa Entire Palawan, magsama-sama na po tayo para mas masaya. Yes, Yun lang. ganun. Parang sarami. Mas marami. So yun, I would like to thank the Puerto Podcast for giving me this opportunity to be featured in one of their episodes or segments. Ang masasabi ko lang, syempre ako, I am of age na rin. Malapit na rin lumampas sa kalendaryo. Sa mga sa mga medyo younger pa dyan, kung meron man kayong desire sa inyong like passion, kung ano mang gusto niyo sa buhay, why not i-try niyong i-pursue yung mga bagay na yun. Kasi at the end, kayo lang din kayo ang magbe-benefit doon kasi parang satisfaction na yun na na-achieve ko tong bagay na to. We are the Palawan Plane Spot. Yun. Ako naman, are as the an air Puerto traffic Podcast. controller, meron kasi kaming, ang tawag dito, directives na medyo magminor-minor kami sa mga post namin. Kaya minsan natutuwa na lang ako sa mga post ninyo at sa inyo ako nakakatingin ng mga eroplano. Kasi ako visual lang ako, hindi ako pwedeng mag-post sa ngayon. Though meron naman, pwede naman, ipapaalam pa. Oo. So kaya natutuwa ako sa kanila kasi sila talaga yung mas may alam. Kaya sabi ko, ba't alam niyo yan? Ako hindi ko yan alam. Kasi syempre ako, after work, wala na yung mga eroplano, hindi ko na yan pinipicture, pagod na ako, kita ko na yan. Araw-araw, so sa kanila ko yung tinitignan. So ako siya syempre, thank you rin sa Puerto Podcast, di ba? Last ko naman yun. Thank you sa kanila kasi binigyan nila kayo ng opportunity. Maraming hindi nakakaalam na this is an organization pala. International yan, ha? Internationally. Na yung mga plane spotters meron dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yes. So hindi kayat din nila kayo, 'di ba, na sila yung mga nakikinig sa atin, samahan kayo para mas marami tayong mga CCTVs in the air. Yeah. O, 'di ba? So ayun, thank you so much. And that's sa inyo. Salamat sa Luis, Erson, at saka kay Leonard, the Palawan Plane Spotters. Palakpakan natin sila. And this is our episode of the Puerto Podcast, the conversations that move the city forward. Yay! Bye!